Our mission is to honor God, bring people to Jesus and fulfill Great Commission, to make disciples, with our nations. Our vision is To see multitude of men and women change, by the full gospel of skilled and fully devoted, equipped and empowered followers of Christ. Hello church! Welcome to our Sunday worship service. It's a great Sunday again and I'm really glad to see you this day. Salamat sa ating Panginoon sa isang buong linggo na puno ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na ating naranasan. It reminds me what it says in Psalms chapter 30 verse 5. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. Amen? Praise God! Ating basahin ang ikalawang Timoteo chapter 4 verses 1 to 4. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katahang isip. Spiritually, may mga panahon na lanta tayo, weak tayo, and sometimes we tried latest devotional books, emotional experience through worship music, or find online for a message that assured growth. Although yung mga paraan na yon ay positive at hopeful, may iba na makakaranas ng solutions but it does not last very long. Ngunit may iba naman na maganda lang sa pandinig and that may lead away from genuine intimacy with Christ. To be strengthened spiritually, napakahalaga na magsisimula tayo sa pagbabasa ng Biblia, the only source of absolute truth and the only source of our strength. Some believers, ang tingin sa Bible ay napakalaking libro at napakadaming pages and it takes time and effort to understand. Kaya naghahanap na lang sila ng sagot kung saan-saan. They want a shortcut to sanctification and intimacy with the Lord, but there really isn't one. Yung salita ng Panginoon ay love letter niya yon para sa'yo. And as you spend time with this gift and rely on the Holy Spirit for guidance, your appreciation for it will grow. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa araw po na to. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Salamat po sa inyong kadakilaan, sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa amin pong mga nagawang kasalanan na hindi po nagbibigay ng kaluguran sa inyo, O Diyos. Dakilang Diyos, sa araw po na to, nais po naming itaas ang aming service sa umaga pong ito. Kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay ng patuloy na kalakasan sa bawat manonood, O Diyos. May we experience your love, your mercy, your grace,
as we listen to your words, and we may glorify your name as we sing praises to you, O God. Sa amin din po mapapakinggan na inyo pong mga salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan na manawaan po namin ang nais niyo kong sabihin sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Ipinapanalangin din po namin ang lahat ho ng may karamdaman, physically, spiritually, emotionally. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Hawakan niyo po ang amin pong mga puso, O Diyos. At sa araw ho na ito, kayo po nawa, O Diyos, ay aming maparangalan, Panginoon. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang araw na ito ay ipinagkaloob ng ating Diyos, kaya naman sa ating paghahandog ng mga papuring awitin, ibigay natin ng ating buong lakas, buong sigla, at buong pag-iisip dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at mananatili sa atin. Amen? Purihin natin ang ating Diyos. Amen! Praise God! Magandang umaga sa ating lahat at sa ating Panginoon. Tayo ay umawit sa Panginoon sa umagang ito at
kalakasan. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Tapat ka at kailan may hindi ka nagbago, aming Diyos. Kaya marapat lamang na purihin ang anyong pangalan, Panginoon. Dakila ka. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Ang lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo,
pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, di nagkukulang. Hindi ka nagbago kailanman, O Diyos. Nasa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Di nagbabago. Di nagkukulang. Ang iyong pag-ibig nasa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang. Ang iyong pag-ibig nasa akin ay lahat. Purihin ka, dakila ka, O Diyos. Salamat. Salamat, O Diyos, sa katapatan po ninyo. Dakila ka. Hallelujah. Patuloy tayong umawit sa ating Diyos. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Ako ngayon'y lumalapit, hatid sa'yo'y tunay na pagsamba. Puso ko ay umaawit, ang himig ay lantay na pagsinta. Ikaw ang Diyos ng kabanalan, kaya't ang pagsintang wagas sa'yo lamang nararapat. Ikaw lamang ang aking iibigin. Lahat sa'yo ay ihahambing.
lahat ng sandali nang walang halong pagkukunwari. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. Yan ang aming nais, Panginoon. Ang alayan ka ng tunay na pag-ibig mula sa aming mga puso. Purihin ka, O Diyos. Bawat sandali ay para sa iyo, aming Ama. Patuloy tayong mawit sa Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang ang aking iibigin. Lahat-lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali nang walang halong pagkukunwari. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. Ikaw lamang ang aking iibigin. Lahat-lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali nang walang halong pagkukunwari. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. Ikaw lang ang aming iibigin, Panginoon. Ang aming mga puso ay para sa iyo. Tanggapin ho ninyo ang aming mga handog. Purihin ka, O Diyos. Praise God! Napakasarap talagang umawit sa ating Diyos, di po ba? Our faith to God really matters to Him. At kagaya nga ng ating inawit, ang Diyos ay hindi nagbabago mula pa noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya kung may mga bagay tayong ipinapanalangin sa Kanya, yes, it takes time, but it also takes faith that He will answer whatever you are praying for, because He is always in control of everything. Amen? Don't forget to give back our tithes and be grateful by giving our offering to the Lord, because God loves a cheerful giver. Now, for other announcements, let us watch this video. Welcome to CMDC Church announcements. If it's your first time joining us, welcome to the family and we want to know you more.
Help us by filling out our connection card with the link caption on our description box. We encourage you to click yes to the care group category to help you know more about the church family and the faith that we believe in. If you have questions or prayer requests, do not hesitate to message us on our official Facebook page called To Make Disciples Church. You can send your tithes, offering, and love gifts through online transfer via video or GCash accounts, and send the proof of transaction by messaging our page or sending an email to our Gmail account, makedisciplesthechurch@gmail.com. If you have any questions about tithing and offering, just text GIVE to 0975-041-0558. Let us express our worship by supporting our ministry. You can also take part to our CMDC Tulong Tulong Ministry. Our mission is to be able to raise funds for the distribution of relief packs to the families who are mostly affected by natural calamities. You can take part to this mission by being one of our volunteers or by sending your donations through our video or GCash accounts. Do not forget to send us the receipt for records purposes. To be updated, follow and like our official Facebook page, subscribe to our YouTube channel, and follow our Twitter and Instagram accounts at CMD Church. At ngayon, as we hearing God's message for us, may you find strength and comfort to keep you going. Here's Pastor Jedri El Salgon. Church, let us embrace the love of Jesus. God bless everyone! Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Purihin ng Diyos sa araw na ito na tayo muli ay makapag-aral ng kanyang mga salita. At magpapatuloy yung ating pong aralin dito po sa Change Life, a person who belongs to Christ. So ito na po yung pangalawang linggo natin, pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, kayo ang siyang pumagitna. Marinig namin ang nais po ninyong Panginoon na aming hong marinig. Tulungan niyo kami na ang salita po ninyo ang aming pong maging pagkain ng aming espiritu. Dalangin namin na sa pag-aaral ho namin ng inyong mga salita, kayo ang siyang aming makita, kayo ang maluwalhati, O Diyos. At dalangin namin maging pagpapala nawa sa amin ang mga salita ninyo na pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Buksan niyo po ang aming pong kaisipan, ang aming puso, upang makita namin ang katotohanan ng inyong mga salita sa aming mga buhay. Dalangin namin na magkaroon ho kami ng ganap at totoong pagbabago sa aming mga buhay. At tiyataaso namin sa inyo ang aming pag-aaral. Kayo lamang po ang madakila, kayo lamang po ang maluwalhati. Gamitin niyo lamang po ang inyong abang lingkod bilang tungtungan ng inyong mga salita. Kayo lamang, O Diyos, ang maparangalan. Ito pong aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon at ito na po yung ating second week sa ating yung series, Change Life, a person who belongs to Christ. Last week, we talked about embracing your identity. So, yun po yung ating pong tinalakay na sa ating pong pag-unawa sa ating katauhan, sa ating pong kalalagayan sa harapan ng Diyos, ay makakaranas ho tayo ng pagbabago. Dahil pag nalaman natin na tayo ay minamahal ng Diyos, makakausad ho tayo sa pag-ibig at paglakad sa ating Panginoon. Ngayon po, sa pangalawang aralin sa ating pong series, Change Life, ay pag-uusapan ho natin kung paano ho tayo makakalakad sa Diyos ng malaya. O magkakaroon ho tayo ng kalayaan. Ha? Bakit? Bilanggo ba ako para magkaroon ng kalayaan? Ayan ho yung ating titingnan sa ating pong pag-aaral. Ang ating pong aralin ay pamamagatan nating Walk in Freedom. Walk in Freedom. Bakit mahalagang malaman natin na tayo po'y dapat lumakad sa pagiging malaya upang nang sa ganun ay makaranas ho tayo ng totoong pagbabago. Kung matatandaan ho natin, nung si Eva at Adan, bago sila magkasala,
ay nilagay ho sila ng Diyos sa isang hardin o yung Garden of Eden. At sa Garden of Eden, meron lang pong isang rule ang Panginoon, isang law o utos. Ang sabi, maaari ninyong kainin ang lahat ng bagay. Malaya kayong gawin ang lahat ng gusto ninyo. Malaya. Huwag lamang ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng hardin. At sa isang utos na iyon ng Diyos, na-break pa rin o na gawan pa rin ng kasalanan. Nasuway pa rin ni Eva at Adan yung utos na iyon ng Diyos. Na bagamat sila'y malaya nung panahon na iyon, dahil sa kasalanan na iyon, naging bilanggo na ho sa tinatawag na kasalanan o yung sin. Amen? So tayo, ganoon. Nung tayo po ay wala pa kay Kristo, tayo ho ay nabubuhay sa kasalanan. Tayo ay alipin ng kasalanan. At yan ho yung tao. Dahil ho sa kasalanan, tayo ay naging bilanggo. Kung tatanungin kita na nanonood ngayon, ikaw ba ay malaya o bilanggo? Maaari sagutin ninyo, malaya naman, pwede ko namang gawin ang lahat ng bagay na gusto kong gawin. 'Di ba? Marami sa atin, of course, sabihin, yes, malaya ako. Dahil hindi naman ako literally na nakabilanggo sa kulungan. Pero, let me ask you again, no? Are you constantly battling o yung patuloy ka bang nakikipagdigmaan sa takot? O ito, maulan, 'di ba? Natatakot ka dahil baka bumaha. Natatakot ka baka anong mangyaring masama. O kaya naman natatakot ka sa iyong future, kung anong kakahitnan. Are you constantly battling with your fear? Or are you constantly battling with your lust? O yung pita ng laman? Yung lagi bang ikaw nakakaranas ng pita ng laman? Hindi mo mapigilan ang iyong sarili na gumawa ng kasalanan sa laman. O ikaw naman, nakakaroon ka ng rigmaan sa iyong isipan, sa iyong puso ng pagkainggit sa iba. O yung paninibugho, yung jealousy. O di ka naman hatred or galit. Nagiging struggle ka pa rin doon sa galit. O di naman kaya ay ikaw ay struggle pa rin sa bitterness. O yung meron ka pa rin hinanakit sa iyong kaibigan, o sa iyong kapatid, o sa iyong magulang, andun pa din, lumalabas pa rin. O di naman kaya ikaw ay nagkakaroon ng mga kakulangan sa pananampalataya. O di naman kaya ikaw ay nakakaroon ng discouragement. Lagi kang nalulungkot. Lagi kang nagugumon ng kalungkutan at ng parabang pag-iisip na lagi kang bigo. Ikaw ba ay dumaranas ng ganong digmaan sa iyong isipan, sa iyong puso? Ngayon, tatanungin ko kayo ulit, ikaw ba ay malaya? Ikaw ba ay nakakaranas talaga ng freedom? Maybe, or many of us experience yung bondage sa ibang mga bagay, whether takot, laman, kasalanan, or yung iyong mga discouragement sa buhay, or yung pain, your sufferings, alipin ka ng kahirapan sa buhay. I have a good news. Today, we will talk about true freedom. Yung totoong kalayaan kay Kristo Jesus. Ngayon, I just wanna read John chapter 8, verse 34. Ang sabi rito, Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin." Sa madaling salita, lahat ng tao, simula nung nagkasala si Adan at Eva, ay lahat ay makasalanan at alipin ng kasalanan. At ayan ang totoo, sabi ni Jesus. And this is the good news. In verse 31 to 32, sabi rito, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." So sabi ni Jesus, kung talagang kayo ang aking mga disipulo, pangahawakan ninyo ang aking mga turo, ang aking mga teachings. Sabi ni Jesus, the truth will set you free. Ngayon, ang tanong, how Jesus sets us free? Ano ba yung mga halimbawa sa Biblia na nagpalaya talaga ang Panginoong Jesus? O saan niya tayo pinapalaya? How Jesus sets us free. Ayan.
I will give you 3 different stories sa Bible na nagpapakita on how Jesus displayed, no, yung freedom para sa lahat. Yung freedom na naranasan ng mga taong ito na maaari rin nating maranasan sa ating buhay. Number 1, a woman who suffered bleeding for 12 years. A woman who suffered bleeding for 12 years. In Mark chapter 5, verse 25 to 31, naalala po ninyo, sabi rin, a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. So, merong isang babae na 12 taon na siyang dinudugo. At hindi lang pa sa pagdurugo na saglitan lang. Ito ay sobrang tagal na kahit siya pumunta sa doktor, sabi niya, in verse 26, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. So, in other words, nagpupunta naman siya sa doktor, nagpapagamot, lahat na ng pagmamayari niya, naigamit niya na doon, lahat ng meron siya, naibuhos niya na sa pagpapagamot, pero patuloy pa rin yung paglala ng kanyang kalalagayan. So, sabi niya, nung nakita niya o narinig niya si Jesus, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. So, sa madaling salita, nung si Jesus ay nakita niya, sa sobrang dami ng tao, nakita niya, hindi siya makasingit. Sa ilalim siya dumaan para lang hawakan yung laylayan ng damit ni Jesus. At nung pagkahawak niya, when she heard, no, hinawakan niya, and because she thought, sa isip niya, bago niya hawakan yun, sabi niya, if I just touch his clothes, kung mahawakan ko lang ang kanyang damit, I will be healed. Grabe yung faith ng babaeng ito. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. So immediately, after nang matouch yung laylayan ng damit ni Jesus, siya ay biglang gumaling. Siya ay nakaranas ng kagalingan sa kanyang katawan. And suddenly, sabi ni Jesus, sinong humawak sa akin? Nagtanong si Jesus. Ang sabi ng mga disciples, Lord, siksikan tayo dito. Ang daming tao. Tapos tatanungin mo, sinong humawak sa'yo? Pero alam ni Jesus na mayroong matinding kapangyarihan na lumabas mula sa kanya. At sa madaling salita, itong babaeng ito sa kanyang pangingilig ng takot, dahil alam niya sa sarili niya na siya yon, nagsalita siya at lumapit kay Jesus at sinabi niya yung buong katotohanan. Sinabi niya yung buong nangyari. And then sabi niya, then the woman, knowing that what happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. So ito nga po, siya ay nanginginig sa takot, lumuhod sa paanan ni Jesus at sinabi niya yung buong katotohanan. And sinabi ni Jesus sa kanya, and he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. So hindi siya ginudge ni Jesus, nalaman ni Jesus, bago pa man niya sabihin kay Jesus na siya yun, diba? Alam na ni Jesus na siya yun. Hindi tinatanong ni Jesus dahil hindi niya alam. Tinatanong ni Jesus upang siya ay malayang makapag-express ng kanyang nararamdaman. Para makita niya sa kanyang buhay yung kabutihan ng Panginoong Hesus. Kung paano siya palalayain mula doon sa matindi niyang paghihirap. Amen? At ito yung pinapakita ng Panginoon sa atin. Na even though dumaranasan siya ng matinding pagsubok in 12 years, sa 12 taon, hindi biro ho yung 12 years. Diba? Hindi biro ho yun. 12 taon na paghihirap. Minsan tayo, 1 buwan lang, hirap na hirap. Diba? Nagre-reklamo na, o kaya naman 6 years lang sa pamumuno ng isang pangulo. Ang dami na nagre-reklamo, diba? Ano pa yung 12 years? Ano pa yung 12 years na paghihirap? Grabe to, in pain. Total na paghihirap ang naranasan ng babaeng ito. Pero sa kabutihan ng ating Diyos, pinakita niya kung gaano pinalaya, pinagaling dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Siya ay gumaling. Ang sabi ni Jesus, go in peace and be freed from your suffering. Be freed from your suffering. In other words, itong babaeng nahunga ito ay alipin ng paghihirap. So makikita ho natin dito, sa ating buhay, maaaring alipin tayo ng paghihirap. Alipin tayo ng mga pagsubok na kasalanan,
hindi man natin aminin sa sarili natin, pero deep within our hearts, meron tayong nagagawang kasalanan. O di naman kaya, meron tayong karamdaman na sobrang nagpapahirap sa atin. Ang sabi ng Diyos, lumapit ka sa Panginoong Hesus. Ikaw ay kanyang papalayain. Mula saan? Una, mula sa kasalanan, tungo sa buhay na walang hanggan, at mula doon sa iyong paghihirap. Yes, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng himala ngayon sa panahon na ito. More than 2,000 years ago, simula nung siya ay napako sa krus, namatay at muling nabuhay, hanggang sa kasalukuyan, ay gumagawa ang Diyos ng mga himala. Pinapalaya ang lahat na bilanggo sa kasalanan, bilanggo sa takot, bilanggo sa paghihirap, bilanggo sa mga pagsubok sa buhay. Dahil kung ginawa ng Diyos yan noon, patuloy niya nang gagawin ngayon. Because sabi ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen po. And another story that I want to emphasize to you, no, kung paano itong mga taong ito'y pinalaya ng Diyos, itong Samaritan woman. In John chapter 4, beginning verse 4 to 42, mayroong Samaritan woman na mag-iigib sa well o sa balon. Itong Samaritan, mga Samaritano ay kontra ho ng mga Jew. Dahil tingin ng mga Hudyo, itong mga Samaritanong ito ay makasalanan. Sila ay outcast, na pag naipag-usap ka, ikaw ay mahahawaan ng pagiging makasalanan nila. Ganun nila tinitingnan yung mga Samaritan na ito. Pero itong si Jesus, talagang dumaan siya kung saan madadaanan niya yung lugar ng mga Samaritano, doon sa Samaria. Nung si Jesus ay dumaan patungo doon sa Samaria, siya ay umupo doon sa balon. Habang nagpapahinga si Jesus, lumapit itong Samaritan woman na ito na may dalang jar. So, nung lumapit na ho yung babae, nagsalita po si Jesus. Sabi niya, babae, maaari ba akong makahingi ng tubig mula sa iyo? Ang sabi ng babae, ikaw ay Hudyo at ako ay Samaritano. Paano ka hihingi sa akin ng tubig? At sabi ni Jesus, kung nakikilala mo lang yung regalo ng Diyos at nakikilala mo yung naghihingi sa iyo ng tubig, baka humingi ka rin ng tubig. Sabi niya, na nagbibigay buhay. Ang sumagot yung babae, sabi ng babae, paano ka magbibigay ng tubig? Wala kang ang panalok. In verse 13, sabi ni Jesus, Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. Lahat ng umiinom sa balon na iyan ay muling mauuhaw. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. In other words, sabi niya, lahat ng umiinom sa balon na ito ay mauuhaw muli. Ngunit yung tubig na aking ibibigay ay wala ng pagkauhaw. At ito ay tulad ng isang bukal na patuloy na dumadaloy hanggang sa walang hanggang buhay. And the woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. So sabi ng babae, Ginoo, pwede mo ba akong bigyan ng tubig na iyan para hindi na ako pabalik-balik sa balon na ito para mag-igib? And sabi ni Jesus, He told her, Go, call your husband and come back. Ang layo ng sagot ni Jesus, di ba? Sabi ng babae, pahingi naman ako ng tubig na yan. Pero sabi ni Jesus, balik ka sa bahay mo, tawagin mo yung asawa mo. Paano nangyari? Ba't ang layo? Pero sumagot yung babae, sabi niya, I have no husband. She replied. Sumagot si Jesus, you are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. Ang sabi ni Jesus, tama ang sagot mo, wala kang asawa. Pero meron kang 5 asawa, at yung kinakasama mo pa ngayon ay hindi mo pa asawa. Biglang naging personal yung dating ni Jesus sa kanya. Noong una, tubig lang yung pinag-uusapan. Pero it all boils down doon sa kanyang inner, personal, no, na buhay. Dahil sabi ng babae, gusto ko ng tubig na iyan. O sige, gusto mo? Ito yung mga bagay na meron ka sa buhay mo. Yung meron kang tiyatago na kasalanan.
5 ang iyong asawa at yung kinakasama mo pa ngayon ay hindi mo asawa. Kung sabi niya, nagulat yung babae at dahil sa pagkagulat niya, sabi niya, ikayo ang Mesaya na matagal nang hinihintay. At tinawag niya yung mga katulad niyang Samaritano, na sabi niya, natagpuan ko yung Mesaya. At nung sinama niya, sabi niya sa verse 39, many of the Samaritans from the town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did, sabi ng mga babae. Sinabi ni Jesus ang lahat ng dapat kong gawin. Sinabi niya sa mga kapwa niya Samaritano, sabi niya, sinabi ng taong ito ni Jesus yung mga dapat kong gawin. At kilala niya ako. At siya ay nagpupuri sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang patotoo, marami ring kapwa Samaritano niya ang naniwala sa ating Panginoong Yesus. Napansin niyo po, nung gusto niya ng tubig na nagbumula kay Jesus, na wala ng pagkauhaw, tinarget ni Jesus kung ano yung talagang umaalipin sa kanya. Ano yung talagang longing na meron siya. At ang longing na ito, yung relationship. Wala siyang totoong relationship. At yung relationship na hinahanap niya ay laging fake relationship. Ito yung parang sinasabi ni Jesus sa kanya. Alipin ka ng iyong longing sa mundong ito. You are longing sa material na bagay, longing sa relationship. Alam niyo po, marami sa atin. Maraming tayong nilulong sa mundong ito na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Marami tayong hinahangad na hindi kalooban ng Diyos. Parang iniisip natin, kalooban na lang to ng Panginoon kasi gusto ko. Lahat naman ng gusto ko ay tutuparin ng Panginoon kasi whatever I desires sa puso ko ibibigay ng Diyos. Is that true? Di ba? Lahat ng kalooban ng Panginoon, lahat ng nais ng iyong puso na kalooban ng Diyos, ibibigay niya. Ang masaklap, lahat lang ng gusto natin na kahit hindi kalooban ng Diyos ay hinahangad na rin natin. So ingat ho tayo dyan. At ang kalayaang naranasan niya ay kalayaang hinding-hindi niya pagsisisihan. Ang sabi niya, pinamalita niya sa iba yung kabutihan ng ating Panginoong Hesus. At pinalaya siya. Saan? Mula sa kasalanan, mula sa pagkukunwari, mula sa pagkaalipin, mula sa pagkauhaw, sa salita ng Diyos, mula sa sasabihin ng ibang tao, kasi nga, iba-iba yung asawa niya, kalayaan mula sa mga discouragement, kasi discouraged siya eh. Mag-isa nga lang siya nag-iigib eh, di ba? Discouraged siya. So, many times, tayo ganun. Alipin tayo ng mga bagay na gumugulo sa ating isip. Nag-aalala tayo. Tayo ay alipin ng mga bagay na ito. Kaya sabi ni Jesus, lumapit ka sa akin. Maniwala ka. Manampalataya ka. Lumakad ka na kasama ko, sabi ni Jesus. Dahil the truth will set you free. And everyone na naniwala sa ating Panginoong Yesus will be free indeed. Amen? And lastly, doon sa woman who caught in adultery, in John chapter 8 verse 1 to 11, at dito tayo magtatapos, the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. May isang babae na nahuli sa pangalo niya ang dinala kay Jesus. At sabi ng mga Pariseo, ng mga teachers of the law, itong babaeng ito ay nahuli sa pagkakasala. Di ba? Pagka nahuli sa pagkakasala, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Yan kasi yung parusa. At ginawa ng mga teachers of the law na yan, ginawa ng mga Pariseo para matrap si Jesus. Kasi nga ang tinuturo ni Jesus, more on love. Di ba? More obedience sa word ni God. So para makita nila, matrap nila si Jesus. Para maakusahan nila si Jesus. Sabi niya, teacher, this woman was caught in act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? So, sabi sa kautusan ni Moses, na sino mang mahuli sa pangangalo niya ay babatuhin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo rito, Jesus? And now, sabi ni, but Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. So, wala nakakaalam kung ano yung sinulat ni Jesus doon. At wala namang sinabi, di ba, sa Bible, kung ano yung sinulat ni Jesus doon. Pero nagsulat si Jesus with his finger. And when they kept on questioning him, he straightened up and said to them. So tumayo siya at nagsalita sa kanila
Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Kung sino man yung walang kasalanan, ay batuhin siya. Mauna na siyang bumato sa kanya. Again, he stooped down and wrote on the ground. No? Nagsulat ulit siya sa ground. And at this, sabi niya, those who heard began to go away one at a time. So lahat na nakarinig ng sinabi ni Jesus na sino mang walang kasalanan, mauna nang bumato. Lahat ng nakarinig na iyon ay dahan-dahang umalis mula sa pinakamatanda until only Jesus was left with the woman still standing there. Hanggang si Jesus na lang natira at yung babaeng iyon. Ang sabi ni Jesus, tumayo siya at sinabi sa babae, "Woman, where are they?" Saan sila? Tinanong ni Jesus yung babae. "Has no one condemned you?" Wala bang nanghusga sa iyo, bumato sa iyo? Sumagot yung babae, "Wala, sir." "No one, sir," she said. "Then, neither do I condemn you." Kahit ako, hindi kita iko-condemn. Jesus declared, "Go now and live your life of sin." So, hindi kita husgahan, humayo ka at layuan na ang pamumuhay sa kasalanan. Church, yung act of forgiveness ng ating Panginoong Hesus, yung pinapakita niya no, sa babaeng ito, yung totoong pag-ibig na bagaman siya ay nakagawa ng kasalanan sa mga mata ng tao ay kasalanan at maging sa mata ng Diyos ito'y kasalanan. Pinakita ng Panginoon kung ano yung totoong kalayaan na pwedeng maranasan ng babaeng ito. Alam niyo po, yung babaeng ito ay bondage ng sin of lust. Maaring ginagawa niya yon para sa kanyang pamumuhay, makaaraos sa buhay. Or di natin alam kung bakit niya ginagawa. Pero the point is, namumuhay siya sa kasalanan. Siya ay alipin sa kasalanan. And church, many of us are still living in sin. Even though we are in Christ, tayo ay follower of Jesus, tayo pa rin ay para bang alipin pa rin o nakikipagdigma pa rin sa kasalanan sa pang-araw-araw nating buhay. Alipin sa mga bagay na ginagawa natin ng patuloy at patuloy na hindi kalooban ng ating Panginoon. Church, ang sabi ni Jesus, nais niya tayo ay palayain, buhat sa pagkaalipin na iyan. Alipin sa kasalanan, alipin sa takot, alipin sa ating mga pangamba, alipin sa mga kabiguan, di ba, na kawalan ng pag-asa. Kasi yung babaeng ito, baby, takot na takot siya kasi pwede na siyang mamatay. Yung babaeng ito, marahil, wala na siyang ibang kabuhayan, kundi yun na lamang, pangangalunya na lang, pagpasok na lang sa mga maling relasyon, sa kanyang buhay, ginagamit niya na lang yung kanyang sarili para mabuhay. Wala nang direksyon ng kanyang buhay, pero pinalaya siya ni Jesus. Kahit hindi tayo tanungin ng Panginoon, alam natin sa sarili natin kung saan tayo bilanggo. Alam natin, bilanggo ka ba sa material na bagay? Bilanggo ka ba sa mga hinahangad mo sa buhay? Yung gusto mo na lang mag-gain lahat dito sa mundo. Gusto mo na lang makuha ang lahat. Kuha lahat. Bahala na si Lord, hindi ko muna iintindi ng Diyos. Church, friends, huwag nating hayaan na tayo ay maging alipin ng sanlibutan. Huwag nating hayaan na maging alipin tayo ng mga bagay na makamundo, ng kasalanan, ng kaaway. Andyan si Jesus na handa tayong palayain saan man tayong bahagi ng buhay naging alipin. Amen? Ang sabi niya sa John chapter 8 verse 31, Jesus said, "If you hold to my teachings, you are really my disciples." Kung talagang disipulo ka ni Jesus, hinahawakan mo ang kanyang mga katuruan. And then, you will know the truth, and the truth will set you free. Makikilala mo yung katotohanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. And the moment you understand this truth, you understand this teaching, yung truth na ito ang magpapalaya sa iyo, buhat sa mga bagay na umaalipin sa atin. Alipin ka ba ng pera?
naging sunod-sunuran ka na sa pera, pananalapi, o kaya ng pagkahirapan, o kaya ng karamdaman. Isip mo lagi na lang ako may karamdaman, patuloy na, hindi na ako gagaling. No. Gagaling ka because the truth will set you free. Jesus will set you free. Jesus will be the one, no, na magpapalaya sa iyong kahirapan, sa iyong paghihirap. Ang gusto na ng Diyos ay manumbalik ka sa Kanya. You walk in freedom with Christ. Yes, walk in freedom with Christ in order for us to experience yung changed life, yung transformation sa ating buhay. Because yung truth na ito, sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya yung buhay, siya yung daan, at siya yung katotohanang itinutukoy na ito, na yung katotohanang magpapalaya sa atin. The truth will set you free, and this truth is no other than the Lord Jesus Christ. Si Jesus ang magpapalaya sa atin. Ano nung gagawin natin? Surrender our lives to Him. Give Him our whole heart. Ang sabi ng Panginoon, ang first commandment, di ba? Love your God with all your hearts, mind, soul, and strength. Unahin mo siya sa iyong buhay. Unahin mo siya sa iyong mga gagawin, sa iyong mga pangarapin. Kung may pangarap ka sa iyong pamilya, unahin mong mangarap na hangarin ang Panginoon. Kung meron kang pangarap na umasenso sa buhay, pangarap na magtagumpay, pangarap na maranasan yung kaginhawanan, unahin mong hangarin yung maranasan ang ating Panginoong Yesus. Because the moment you experience Christ in your life, you will be free indeed. You will be free. Bakit? Sabi niya sa John 8:36, if the Son sets you free, you will be free indeed. Kung papalayain ka, pinalaya ka ng anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, malaya ka na talaga. You are free indeed. Wala na yung pagkaalipin sa kasalanan. Wala na yung mga takot. Ang gusto lang ng Panginoon, isurrender mo natin ang ating buhay sa ating Diyos. Ngayon, the question is, may mga bahagi ba sa buhay natin na nahihirapan tayong baguhin? Nahihirapan tayong magbago? Mahirapan tayong ipagkatiwala sa Diyos? Baka hindi natin sinusurrender pa sa Kanya. Dahil yung pagkakaalipin na yan, di ba? Pagka ikaw ay nakaposas ng alipin na yan, kailangan mo yung susi, yung key, para ikaw ay mapalaya doon sa tanika lang yan, doon sa chain na yan. At yung magpapalaya lang yan, ang susi, ang ating Panginoong Yesus. Siya yung iyong kalayaan. Pag malaya ka, makakasunod ka sa Kanya. Maraming tao, malaya nga, pero malayang gumawa ng kasalanan, malayang gumawa, papalayo sa Diyos. Pero yung kalayaang binibigay ng Panginoon, malayang papalapit sa Kanya. Di ba ang sarap po nun? Kung kalayaang papalapit sa ating Panginoong Yesus. At yan ho yung binibigay niya sa atin. At ang aking dalangin, na tayo ay makalakad sa kalayaan na kasama si Kristo. Friends, walk in freedom with Christ. Let's pray. Lord, salamat sa lahat ng katotohanan ito. Salamat sa mga inyong mga salita. Salamat, O Diyos, dahil nakita namin kung gaano mo kami pinatawad, kung gaano nyo kami, Panginoon, minamahal, kung gaano nyo kami, Panginoon, pinapalaya mula sa kasalanan. Sinuksuko namin, O Diyos, ang aming pong buhay sa inyo. Ano man po yung mga bagay na alipin kami, bilanggo kami, O Diyos. Lord, tulungan nyo kaming makita namin kung ano yung mga ito, O Diyos, upang na sa ganon, maisuko namin sa inyo ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Panginoon, dalangin namin sa sino man na humaharap sa mga suliranin, ano man po yung umaalipin sa kanila, kasalanan o takot o pangamba, paghihirap, ano mang gawa ng laman, Lord, ano mang pagkaalipin na ito, in the name of Jesus, tulungan niyo po na isuko ho namin ang lahat ng ito sa inyong harapan. Panginoong Diyos, salamat sa inyong mga salita.
Lord, salamat dahil kayo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, Diyos na nagbibigay ng kalayaan, Diyos na nagpapatawad sa aming kasalanan. Salamat sa mga katotohanan ito na amin pong napagbulay-bulayan. Lord Jesus, thank you for your love. Thank you for the freedom that you gave us. Thank you, Lord, for the power, Lord, na sumunod sa inyo. Power, Lord, na alisin ang mga bagay na gumugulo sa aming isip sa pamamagitan ng pagsuko namin ng aming buhay sa inyo. Lord, I pray that every one of us will surrender our lives to you, Lord God. Surrender yung mga bagay na pumipigil sa amin para sundin ang inyong mga kalooban, sundin ang inyong mga salita. Lord, ano man pong pagkaalipin sa kasalanan, alipin sa takot, alipin sa paghihirap, alipin sa mga pag-aalala, Lord, sa pangalan ni Jesus, at ano bang pong uri pa ng pagkaalipin sa aming buhay, kayo ang magpalaya sa bawat isa sa amin. O Diyos, kayo lamang po ang kumatagpo sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin ko po na kami po ay totoong maging malaya upang nang sa ganun, makagawa ho kami ng mga bagay na nakalulugod sa inyo. Makasunod po kami, Panginoon, sa inyong kalooban, magkaroon kami ng bagong pagkatao at bagong buhay. Lord, pinupuri ka namin sa mga salitang ito. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Salamat, O Diyos. Friends, kung sa buhay mo, hindi ka pa sigurado kung talaga bang pinalaya ka na ni Jesus, may mga gumugulo pa rin sa puso mo, gumugulo sa isip mo, na ikaw ay bilanggo pa rin sa mga kasalanan at gusto mo ng totoong pagbabago, totoong pagkalaya. Ang sabi ni Jesus, lumapit ka sa Kanya. Maniwala ka sa iyong puso na si Jesus ay namatay para sa iyo. Nabuhay siyang muli para tubusin ang kasalanan, palayain mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Friends, ang sabi ni Jesus, sino mang nagpapahayag sa kanilang labi na si Jesus ay Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, ay maliligtas. Magkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Ituturing ng Diyos ng kanyang mga anak. Sumunod ka sa panalangin na ito kung nais mong makaranas ng kalayaang nagmumula sa ating Panginoon. Sundin mo yung panalangin ito na mula sa puso. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Tinatanggap kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula sa oras na ito, pumasok ka sa puso ko. Maghari ka sa buhay ko. Kayo ang maging Diyos at Panginoon ng aking buhay. Na simula sa araw na ito, kayo ay aking susundin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa na naging bahagi ng aming pong pag-aaral ng mga salita ninyo. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga buhay. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin. Kayo ang maluwalhati, makaranas kami ng ganap na kalayaan, ganap na kapayapaan sa aming mga buhay. Kayo ang Panginoon Diyos, ang mahayag sa bawat puso, sa bawat buhay ng bawat isa. Ngayon at magpakailanman, ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.